pasalamatan ang ating Panginoon habang lumalapit, Pastor Romel Llanado. Praise God. Salamat, Pastor Frank, sa kahigayunan. Kulbaan man ko eh. Hebrews chapter 12, verse 15. So magbinasaya ako pag-ayo ron. Kaya akong Biblia, Bisaya. Ingon diri sa versikulo 15, pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mubiya. Okay. Daghan ang nawala sa church, mibiya tungod ani nga isyu. Okay? Walay usa kaninyo mubiya sa grasya sa Dios. Ug matngoni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga mutubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Okay? Balik ko na ko ha. Mahisama sa mapait nga tanom nga mutubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Magaampo ta. Panalangin ni O Diyos ang gahom sa imong pulong. Istoryaha among matag kinabuhi karon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bisag unsaon sa atong kinabuhi, naagyoy mga unfair o mga unjust things nga mahitabo sa tuwa. Di gina mawala. Matigulang na lang ta na gyud na. Masilo ta, madisappoint ta, saaran ta, o nya di matuman, o nya na mga kahiubos, mga kasakit, gikan sa higala, gikan sa boss, gikan sa pamilya, either sa asawa o sa bana, na part na gina siya sa life. Now, kung ma-hurt ta, kay ma-hurt man gyud ta. Naatay choice either ato siyang i-let go, ihatag na to sa kamot sa Ginoo, mayroon tag Lord, bahala na kaadto, na-hurt ko, nasakitan kaayo ko, or ato batong gunitan og taguan. Choice na nato. Dili na siya option. Gipili na nimo, either gunitan or taguan, or imo ba siyang buhian. Kaning mga tao nga nagtigom og kalain, nagtago og kalain sa ilang sulod, wala na sila kahibalo. Kay once ang poison, ang root of bitterness, mutubo na gani na, mahiluan sila ug para sa ilaha, tama ilang gibuhat, ug mali ang tao nga nakasakit sa ilaha, so wala nila na-realize nga sila nagtigom na daig kahiubos. Either i-betray, o baka masulti ag sakit, o baka gitake advantage, sa bisag asang area, di na ginato na malikayan, nga naa na gyud na. Ang Biblia nagaingon, daghan ang mubiya. Daghan nga wala din hikaron. 99% nga nawala sa church, nakagamot ang root of bitterness. Gamot nga naginahinay og tubo nga nagdalag hilo. Nga once kani maghatag poison, dili lang makaapekto sa imo, kundi ang imong outside world, everything nga mahitabo sa imong life, imong marriage, imong finances, imong health, will be affected. Ug mao na nganong daghan na nga wala din hikaron. Ug daghan nga naa pa diri nga ilang ginurture, ilang gibuhi, kay hangtod karon ila pang giharbor ang ilang kalain. Now, make sure mo na ingon sa Hebrews 12:15 nga walay gamot nga maghatag kasamok ug kagubot sa atong kinabuhi. Now, sabton taning word gamot.
Ang gamot dili na makita. Ang gamot na ana sa ilalom. Tanang gamot na sa ilalom di na makita underneath the surface. Mailhan lang ninyo siya, pinaagi sa iyang bunga. Okay? So, ang roots of bitterness will produce fruits. Makita lang nimo na unsay naa sa gamot, pinaagi sa iyang bunga. Now, isa sa mga fruits sa bitterness is makaapekto gini siya sa kinabuhi sa matag adlaw. About your temper, nganong sige kag kasuko, grabe ka masuko, taod-taod masuko, dali masuko, tanan na lang kasuko, sige lag kasuko, walay panahon nga di masuko, grabe. That's only the fruit. Bunga lang na. Pero wa nimo nakita na ay problem underneath the roots. Kung di nimo bantayan, gamot na nginahinay kutkut, pawala sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, usahay ang atong buhaton sa atong kalain sa tao, atong tigumon diri sa atong sulod. Gunitan nato. Okay? Atong gibutang diri ang atong pain deep within our hearts. Nya atong tigumon ang atong kalain kasilo. Unya matingala ta nganong murag way kadaugan atong kinabuhi. Wala ba ta kapangutana na nganong uga mga lagad, way lami mga lagad. Dagang naadri karon wa ni lami mga lagad. Di nakaganahan maminaw sa wali, wa nakaganahig wali, nangita kag laing magwawali, daghang kang gustong usbon, but the problem is deep within the roots. Nga wa kakabantay, hinay-hinay nagpuison sa imuha, ug ang uban wala na diri karon. Ingon sa Matthew chapter 15 verse 19, basahon nako. Matthew 15. Ingon diri sa 19, sa NIV nga Bisaya, hangtod sa 20. Kay gikan sa iyang kasing-kasing mugula ang daotang hunahuna, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga mga pakighilawas, pagpangawat, pagpamakak, ug pagbutang-butang, kini ang mga butang nga makahugaw sa tao, apan dili makahugaw sa tao kun kay kining mga butanga nga makahugaw sa tao. Now, atong makita diri nga sa atong kasing-kasing nagagawas ang mga issue sa kinabuhi. Nay mga issue sa kinabuhi. Pag abot nako dinhi, na ako'y kanunay ginahisgutan sa lamisa sa kananan. Mangaon mi, manglakaw mi. Mga tao nga kanunay ilitok sa akong baba. Samot na tong bag-o pa kong abot. No, sultian na lang tumos tinuod akong pastor. Kana bang nagunahon na ta, wa na ba'y laing pastor? No, nya ingon akong asawa, kabalo ka dad, gagawas sa imong baba ang naa sa imong sulod. In other words, naay gihimo sa imo ang imong pastor, nya dili ka kapasaylo. So, wala gid na sa akong hunahuna. Wala gid na, no? Layag sa Ginoo, storyahan ni Pastor Kiko. Pero pag mangaon mi, magstorya ko daot negative. Wa ako kahibalo kaning mga butanga nagpuison di ay sa ako ang kinabuhi. Nakapuison di ay siya. Ang akong asawa ang nakadetect. Siya naay naa sa imong sulod kay gagawas gyud sa imong bakba. Later pa na ako na-discover kay once na kay kalain, imo nang tigumon, unya makadungog ka sa laing tao, imong dungagan, hangtod imong ipundo sa imong sulod, nga wa ka kahibalo, hinay-hinay siya, mupuison sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ang mahitabo ana,
Katong akong gipanghisgutan, long time ago nga naapa ko sa Dipulog. Kay naa naman ko sa Davao, naa na ang blaming game. Kung unta pa lang, no, naa na ang blaming game. So, sa una, dayon, nahulog to siya, nga part to siya sa akong past, nga ginadala na ko balik-balik. Pag abot ako diri sa Davao, katuday ang akong past, wa pa din ako ma-let go, wa ko kahibalo nga ang akong past nagpoison sa akong present. Ang nahitabo sa akong kinabuhi, nagkunhod ko na ako diri sa church, walay kadaugan. I-apply na ko diri sa church. Daghan akong higala na kauban. In fact, ang uban, suod nako, wala na diri. Sa dihang magstoryahanay mi, uy, pariham man day tagibati. No? Pariham day tagibati. Lagi ako pod. Halos 75% nga akong nakastorya diri sa church, nagbit-bit pa sa ilang past long time ago. Sa una, dito pa sa old building, giingnan ko ni pastor. Now, ang atong past nagapoison sa atong present. Nga ang gwapo nga giandam sa Ginoo di na nato maabot, kay hangtod karon wa pa nato ma-let go. Now here comes 2022 na takaron. Daghan paghihapon ko mga pipila ka mga igsuunan nga hangtod karon akong gipaluap nganong wala na ka. The same gihapon ang ilahang past nga pain, gibit-bit, hangtod karon giharbor nila ang unforgiveness, resentment, ug ang bitter nga life, mapait nga kinabuhi. Gusto kag madaugon nga kinabuhi, dili ka pwede magmadaugon kung ang gamot sa kapaitan nagahinay kamang sa sulod sa imong kasing-kasing. Unang butang atong lantawon diri is that the past will poison the present. Katong past nga pain, katong past nga hurts, katong past nimo manghigala, muhilo to karon. Naay mga tao diri karon nagbitbit ba sa iyang kasuko sa iyang papa? Na diri. Nga hangtod karon bisag nangalagad na ka sa Ginoo, naa pagyapon sa imong kasing-kasing kung giunsa ka pagkulata sa imong amahan. You are still carrying that pain. Ang uban, naa pa diri hangtod karon, di pa nimo ma-forgive ang mga tao nga nag-take advantage sa imong life. Naa pa na diri hangtod karon. In fact, naapo diri hangtod karon maayo kayo sa tubangan ni Pastor Arnel at tubangan ni Pastor Kiko, and yet kung mutalikod na maabot na sa balay, you are still recalling your pain. Sultian ta ka, it will poison the present. Isaiah chapter 43 verse 18. Tanawon ninyo unsay challenge sa Ginoo dinhi. Ingon diri sa Isaiah chapter 43 verse 18. Kung nakita ninyo, underline this verse. Ingon diri sa Isaiah 43:18, apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Kuha ba ninyo? Ayaw na hinumdumi ang nangagi, ug ayaw na pagpabilin diha. Ayaw na pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako ug bag-ong butang. Now, isa lang akong nakita diri nga ang pain not treated will be pain transmitted. Kung ang imong pain wala pa na-treat, mupasa gina siya sa uban. Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw pabilin sa karaang panahon. Kay every year, every day, every month, ang Ginoo naga-upgrade. Naay bag-ong ginabuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi.
Ang tao nga imong gikasakitan, nagbag-o na, pero ikaw nagdumot pa. Ang taong imong gikalainan, gidil na sa Ginoo sa lahi nga way, and yet ikaw nagharbor gihapon kag bitterness and unforgiveness. Naana diri, sultian ta mo. Kani nga issue, apil na diri imong asawa, apil na diri imong boss, apil na diri imong silingan, mga tao nga naghatag og pain sa imo, 2022 na, still kana nahimong past, nahimo siyang kanang kagahapon nga naghatag kasakit, nahimo siyang ulat sa imong kinabuhi, and yet, nag 2022 na, gidala gyapon nimo hangtod karon. Gusto kag victorious life, you have to let it go. Okay? Simple lang. Pangayog tabang sa Ginoo, ug ang imong pain, ihatag na siya sa Ginoo. Because unless dili ka moadto sa pinaka-roots, bisag unsa pa nga formula imong buhaton dito sa fruits, bisag unsa nga ministry imong apilan diri, even to the point magpastor pa ka, tanang outreach, tanang activity imong apilan dinhi, bisa pag unsa ka ka-active, kung dili nimo i-deal ang roots. Ang root system naghatag og life sa tanang outcome dito sa fruit. Hangtod nga dili ka mo go deeper, dili nimo i-search ang nasa sulod sa imong. Kung dili gini mo o kayo nga naa kay kalain, o dili gina nimo i-deal, walay bag-ong buhaton ang Ginoo sa imo karong tuiga, i-assured na kuna sa imo ha. Ingon ang Ginoo, I will do a new thing, do not dwell on the past. Kung nasakit ka, last year pa to, last month pa to. Hallelujah. Bisag kinsang pastor, bisag kinsang amo, bisag kinsang best friend, nga duulo nimo, moabot ang panahon, masakit gyapon ka, matigulang na lang ka, lahi na imong pastor, lahi na imong presidente, lahi na imong amo, masakit gud gyapon ka. In other words, this is an unending cycle sa life, ma-offend gyud ta all the time. Nya magbitbit gihapon ka na, mag-edad na kag 50, nalain ko sa among silingan. Nag-edad na lang kag 80, nalain gihapon ka. You cannot live a victorious life kung dili ka maka-learn mag-let go. Mahimo siyang poison sa imong marriage, mahimo siyang poison sa imong finances, mahimo siyang poison manghigala sa imong happiness. O ang imong life mahimong bitter. Okay? You have to go deeper. Naay couple nga naay counsel sa kuha. Ang nahitabo is that 25 years sa ilang marriage, not less than 25 years ang ilang marriage, dili normal ang ilang sexual life. And tanan ng formula ilang gihimo, mga ginseng, mga capsule, tanan dili happy ang ilang marriage, no. Until such time na found out, no, 40 years ago, pasabot ka edad gyud nako. 40 years ago, ang ilang contact is may na lang nay contact sa isa ka tuig isa or duha, usahay wala gyud. So dili normal nga marriage. Dili sila happy. 40 years ago, it means during sa elementary days, kaning asawa gitake advantage sa iyahang igagaw. So tungod sa panghitabo 40 years ago, until now, gibit-bit pa niya ang kalain sa tao nga nag-take advantage sa iya. Niabot ang time manghigala, nyo siya, karon ang iyang kinabuhi, dili malipayon, kay di pa niya ma-let go ang mga tao nag-take advantage sa iyang life. Nung nakita ni mo no, nga walay kalipay ang kaminyoon. Dili malipayon iyang kaminyoon, tungod kay naa pa siya'y pain nga ginagunitan, giharbor siyang past. Ang iyang past nagpoison sa iyang present. Gidil na mo ni nga issue, giduol na mo sa Ginoo, and praise be to God, dako kayong kabaguhan karon sa dihang iyang let go ang iyang hurts. Hallelujah. So, ang uban sa tua manghigala, you have to go deeper.
Ang uban sa tuwa karon wala nag-join sa ministry. One reason, nakita akong gikalainan. Nganong wa mo nag-join sa ministry? Hangtod nga nana si kuan diha, di ko ganahan kay bantayan ra ko. Hangtod magsige kag inana, you are moving into circle. Naigo ka sa trap of offense. Nya wa ka kahibalo nga kana nga hurts, it will poison your present. Dili ka makabaton og victorious life karong tuiga. I assure you kung dili ka mag-let go. Nay naadiri karon. I know them. Naadiri. Nga until now, you are counting sa mistakes sa laing tao. Di gina ma-end. Hallelujah. Ikaduha, don't be a prisoner of the past. If we don't forgive, we are not hurting the person, we are hurting ourselves. Kita rin nagsakit sa itong kaugalingon. Okay? If you want your best life now, kinahanglan makakaton ka mag-let go, i-deal nimo ang imuhang kasing-kasing. Psalms 139 verse 23. Muna ingon sa pulong sa Ginoo. Psalms 139 verse 23. Susiha ako, O Dios, ug sutaa ang akong kasing-kasing. Sulayi ako ug sutaa ang akong mga huna-huna. Tan-awa. Wapo kayog heart si David. Tan-awa kun aduna bay dautang butang dinhi kanako ug tultuli ako sa dalan nga walay katapusan. Mo ni atong awit ingon siya, search me, O God. Basin sige tagkanta ana pero wa ta ka search. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Tanawa Ginoo kung napabagyod ko'y pagdumot niya. Lord, napabagyod. Mangigala, di mo makita ang gamot, pero ang fruit makita nimo. Ang uban sa tuwa, di na ganahan mo join sa ministry. Ang inyo na simba na lang og Domingo kay padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. No. You are still poison sa imong present because inaglib pa ka sa imong past. Dili pwede nga moadto ka dito sa Smoky Mountain o kayon pa nimo tong baho sa unang panahon. Giulod na to. Hallelujah. So, forgiveness is the key. Ikatulong butang atong tan-awon diri is forgive to be free. Pasaylua para mahimo kang gawas nun. Kay ang unang naulipon, wala lang ka naulipon sa kasuko, kundi naulipon ka sa trabaho sa Ginoo, nga dili nakalihok sa imong kinabuhi, ang imong kinabuhi manghigala na himong ginapos. Kuha ang tanang poison sa imong life. Hallelujah. Kuha na siya. Forgive the people who hurts you. Katong imong boss, in fact, bisan ang imong asawa, imong bana, imong ugangan, no? Pinakadako nga kalbaryo usahay sa atong kinabuhi kani atong mga ugangan nga para sa mga hilabtanon sa imong kinabuhi sultian ta ka, learn to forgive. Hallelujah. So kaning daing sa Niagara Falls, naaday problem dito until now. Kita masiguro ta sa internet nga kanang falls na nga dako kayo nya na mist. Kanang tubig nga mahulog na mist. Daghan day nagka-cancer sa mga lumulupyo nga naa didto. It's because long time ago na ay company sa US nga naglubong didto sa usa ka area, pila ka milyahe gikan didto og mga chemicals nga toxic gipang butang sa container unya gilubong nila sa yuta kay naguna-huna sila nga ilang i-dispose ang waste pinaagi sa pagbutang sa usa ka bakal container nya gibutang nito ilawom sa yuta nya wa sila kabalo after how many years, siguro decades, 10 years, 15 years, katong mga container ban nag-leak unya poisonous. Daghan ang mga nagpuyo nga duol dito ng hawa, ang uban namatay, ang uban nagkasakit ug daghang problema. Unya until now, daghan na nag-suffer sa cancer
dito maong lugara sa Niagara Falls, no? Tungod sa gilubong nga toxic chemical ilalom sa yuta nga wa nila damha nga naglik. So, the only solution dili pahawaon ang tao kundi kaluton o kuhaon. So, ang ilang gibuhat sa US government, gipangkuha to nila tanan, pero ang mga spoil, katong mga chemical nga nagkatag dito sa ilawom sa yuta, nga nagsubay dito sa mga streamline nga tubig, nakaapekto sa ilang water system, ang mga kahoy, ang ubang mga tanom, mga gulayan, di na mutubo na nga matay. Though nakuha na nila ang mga containers, pero ang mga leak nga chemical nga nag-create og poison, nakadaot og nakapatay, naglisod na sila og recover pa. Now, nahuna-hunaan ako manghigala, nga kaniday atong kinabuhi karon, kaning atong kaminyoon karon, kaning atong financial karon, kaning atong pagpangalagad sa Ginoo karon, kaning atong pagsimba, kaning atong blessing karon, mga effect ni siya sa ato ang mga gipanglubong sa kagahapon. Mao ni siya ang resulta sa mga butang nga atong gipangtaguan. Okay? Because sometimes kung ma-hurt ta, ato kining ginalubong o ginatago, nga unta ihatag na lang sa Ginoo. Matthew chapter 6 verse 14. Ingon diri sa Matthew 6, 14 o 15. Akong basahon ang 14, tanaw inyong Bible, kay kamo akong pabasahon sa 15. Okay. Akong basahon ang 14, basahan ninyo ang 15. Matthew 6, 14. Nakita na ninyo? Okay. Bahalag English na o Tagalog o Bisaya, basaha sa imong lingkuranan. Ingon diri sa 14, kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Verse 15, dungan ta. Apan kun dili hinay man kaayo, pwede kusgon na to. Verse 15. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Nakita ninyo? Kung dili nimo pasayloon imong papa, kung di nimo pasayloon ang imuhang igsuon, kung di nimo pasayloon ang imong silingan, ang Biblia klaro nag-ingon, dili usab kamo pasayloon. Si Jesus nag-ingon, sa inyong amahan, gipakita ni Jesus unsa ang kinaiya sa iyang amahan. Iyang gipakita, what is the heart of the Father? This is the attitude of God. Pwede di ay nga naa ka diri karon, backup singer ka, song leader ka, preacher ka, outreach leader ka, bas hindi pa ka pinasaylo sa Ginoo. Nakaunaw na ba mo, anak? As long as you keep striking, backbiting, as long as sige pagpangdaot sa mga tao, especially ang mga church leaders, ministers, behind their back, basin mo na nakapugong sa imong blessing karong tuiga. Basin. Wala pa naglihok ang Ginoo sa imong life. Kung dili nimo sila pasayloon, kinsa man ka para ibutang nimong paghukom sa imong kamot? Do you think wala kay daot para itudlo nimo ang ilang daot? Klaro ang gingon sa Ginoo, ang akong amahan, which is God, pwede di ay nga wala po na pasaylo karon. So, forgiveness is the key to your blessing. Na ay poison sa atong past nga until now. Nagapoison paghihapon sa atong life.
Naay mga nagagunit sa atong kinabuhi nga hangtod karon nagsigi pa siya gamot nga nagasimba ta, nagapakpak ta, nagadaig ta, pero deep within our hearts wa pagita ka-release nila. It's time to let it go. Ang ikaupat nga punto akong i-share din karon is it's time to move on. It's time to move on. Gusto ka ma-change imong life karong tuiga? Gusto ka mausab imong finances? Gusto ka? Mauning sikrito. Mag-move on na ta. Usa ka brother, akong gistorya last month. Siya, malain mong kunin Pastor Arnel. Uy, pong Pastor Arnel, oy. Yung siya, Pastor Kiko, bud. Kabalo kaon sa kong tubag. Mauning opportunity nga panalanginan ka sa Ginoo. Gamita siyang channel sa imong blessing, sa imong life. Maunang sikrito sa panalangin sa Ginoo, dapat nay malain sa imo. Sorry, nabaligtad ko. Dapat naay mga tao nga imong gikalainan. Mauning sikrito sa panalangin. Kay kung na kay mga taong gikalainan, unya, during the time nga na-hurt ka, kay ma-hurt man kita tanan. During sa time nga ma-hurt ka niya, maingon ka, Lord, ako ning i-let go kay naa ka, mauna ang panahon nga ang Ginoo magpanalangin sa imo. Gamita ng mga tao nga imong gikalainan. Lord, na-hurt kay ko niya, kay gisultian ko, ingnana. Ako siyang giingnan. I-take advantage na, kay mo na ni ang time sa imong blessing. Kay kung ang tao ganahan ka sa iyaha, kay gitagad ka pag-ayo, walay challenge sa life. Di po makaingon, di mo magamit imong faith, sultian ta ka. Pag ang atong pastor buutan kayo, ang atong amo buutan kayo, di magamit imong faith. Magamit ba atong faith? Mayo man. May tanan. Lamia sa mong pastor. Lamia sa kong amo. Ganang kayo mo silingan, sig pangatag sudan. Pero kung ang imong silingan, sigig pang bato, madaot imong spirito, wa ka ba kay balo? I-take advantage na. Kung sa ingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5, kung kuhaon imong sando, unsa ganito? Iapil imong jacket. Kung sagpaon ka sa tuo, unsa ganito? Ihatag ang wala. Ngano man, kay mauni ang opportunity nga ikaw panalanginan sa Ginoo. Ang eroplano di na mulupad kung walay oposisyon. Kinahanglan na opposite air para siya musaka pataas. In other words, tanang nga wa nimo gikauyunan, that is your opportunity to go higher. Gamitan karong tuiga. It's time to move on. Your life can never be the same again. Ang imong life, sultian ta ka, karong 2022, mahimo ning breakthrough sa imong life. Deal with the issue. Face it. Duulan ng mga tao karon. Di masiguro karong gabi una. Sugdi diri sa altar. Karong panahon na, duula sila. Maghatag og peace offering. Say sorry. Pastor, sorry. To be honest, naglisod kog dawat sa imong personalidad. No? Napay nagduol sa ko. Di mo ko ganahan ni Chris Enriquez, oy. Siga ng mata ni Chris, oh. Di lang ako masulti, pero naran na dere. Kung mong ko kayo, kuya kayo masukuha mo. Akong tubag. Thank you, Lord. Mauna ni ang dalan sa imong panalangin. Iampo na to sila, Lord. Tabahangi ko, di ko kakaya ning tawhanan ni. One reason nga nung ma-offenda nila, it's because di na to madawat ilang personality. Opposite kayo ba? Melancholy ka niya, choleric sila, murabag ka ng, ako nagdakuan dili man mo akong gidakan. Nya, pag ang personality niya, murag mumat sa imo ganahan, jud kayo ka. Mao nang uban, manghawa diri sa church, mangita silag mga tao, o mga pastor, mga higala, mga friends, nga mo kanabang, mo hapoy-hapoy silang, murabag ganahan sila madasig. Yes, kinahanglan na to na, pero sultian ta ka, bisag asa ka sa tibok nimong kinabuhi, mo edad na lang kag 80, di gina mawala ng mga tawhana sa imong kinabuhi.
To the point nga kaning mga tawhana magbalik-balik sa imuha, mga tao nga di nimo ganahan ug di gina sila muundang hangtod nga dili ka makakaton sa pagpailob. Ang Ginoo mismo nagdala sa ila para sa imuha. Ang Ginoo mismo nagpadala aning mga tawhana para sa imo. Nganong diha ka gibutang kay mo pa nang iriyaha nga di pa nimo ma-overcome. Sumo ni mangyala, this is a poison from the past nga nagdaot sa imuhang present life. Daghang mga naa dinhi karon nga until now you're striving naning kamot ka. Pero usahay nabaliwala na nimo na mga area sa imong life nakalimot ka nga nakababag dinhi sa imong kaayuhan. Muna hangtod karon napay daghang nagantos silang balatian, daghan pang nagsuffer silang finances, gihimo na nila ang tanan, nagtithes na sila, naghatag na sila. Yes, manghigala, part na siya sa law of sowing and reaping, and pero matuta sa go deeper, matuta sa pinakalalom, do nakuha na sa US government ang katong mga toxic nga naa sa metal container, ang effect manghigala nakapadayon o apekto sa umong lumulupyo. But the good thing is, nakita nila unsa ang pinaka-root cause of the problem. Basin mo na ni karon ang imong panahon. Na mga tao diri karon nga mulikay, mutago, di magpakita, Domingo na lang magpakita, na mga issue sa imong heart. It's time to move on. To forgive is a choice, it's not an option. Kinahanglan makakaton ka sa pagpasaylo. Ayaw hulata nga sila moduol kanimo. Romans chapter 12 verse 18, impossible pangitag pamaagi kung pwede ayaw naghulata, ikaw na mismo moduol sa ila ug mayon ka pasaylo ako, na hurt ko sa imo. And it's time nga ihatag nimo sila sa Ginoo. Palakpakan nato tong buhi nga Dios. Idugo nato tong mga ulo. Hallelujah. Samtang gaduko ulo nagapiyong mga mata. Ang breakthrough sa ko ang life, akong i-share ni sa inyo. Ang breakthrough sa ko ang life when I learn to accept sa mga tao nga wala naka-please sa kuha. O niyon ko, Lord, ako silang ihatag sa imo. Realizing, daghan pong mga tao na sakit sa ako.